Sorry. System change do not arise through voting. Never happened in history. I agree. So kaya nga gano'n ang ako nga sabi ko nga, di ba, isang institusyon lang sa Pilipinas ang maaaring makagawa niyan. Like, actually, yun nga yung hope ko na hindi ayaw naman nilang gawin. So stuck ka sa ano. Actually, yun nga yung hope ko nung September 21 rally. Halimbawa, parang tawag dito, daydreaming lang. Kung halimbawa si Sara yung biglang umupo, tapos sasabihin ni Sara, I'm just gonna be here to oversee a change in government na ang magiging most powerful is yung tao. Yun nga, yung federal parliamentary or whatever form of pero malabo, hindi part ng agenda ni Inday yan eh. Hindi, at least ngayon, hindi part ng agenda ni Inday. Well, sana yun yung mabigyan niya ng Kasi ako kasi ang hirap kasi pagka umaasa na lang tayo lagi na merong Duterte or merong PRRD na dadating, 'di ba? Ako binoto ko naman si PRRD na yun yung hope ko. Parang long shot din nung time na yon nung kay Pinoy papunta kay PRRD, pero I'm glad na it worked out well. Pero what's our guarantee na laging merong ganun? Parang once in a lifetime yung merong ganun eh. Halimbawa, sabihin natin si Sara, hindi ko rin alam kung anong nasa isip ni Sara. Paano kung puro vengeance din siya? Although I hope na itutuloy niya yung kay PRRD, pero hindi ko naman alam kung ganun din siya mag-isip sa tatay niya. Paano kung para siyang, kasi naloko na rin ako ni BBM eh, di ba? Ang mahirap kasi kapag personality based lang tayo. So we really have to change the system. So I'm hoping na yung platform natin ngayon, maging daan na imulat natin isa-isa yung bawat Pilipino na dapat hindi tayo mag-focus. Kasi paano pag wala ng Dutertes or PRRDs? Well, it's not gonna happen. It's not gonna happen in your lifetime. You just have to accept that. It's not gonna happen. That's the most realistic situation. Ay, nakita ko na yung nakita ko yung video. Ito. Teka lang ha. Okay. Oh my God, super awkward nga. Anyway, hanapin ko yung buong live nila. Ayan. Maraming salamat. Wag na mag-Facebook. Hello, Contractor. Hello, Joey. Hello, Sas. Ayan. Bibilisan ko na rin lang yung sa akin. Kasi actually, gabi namin nung napanood ko yung hearing, first half lang ang napanood ko. Then, natatawa talaga ako kay Tulfo. Pero totoo yung sinabi. Actually, agree ako sa sinabi niya na yung niya. Alam mo bakit? Kasi, I think, di ba sabi nga nila no one's above the law. Pero sa kanya, no one's above Tulfo law. So, ganun talaga. And about sa mga diskaya, sa mga contractors, nagigets ko talaga yung point ni Marcoleta kung bakit mas, alam mo yun, kung bakit mas gusto niya na ang contractor ang magsalita. Gawa ng, ang mga contractor sa Pilipinas, actually, sila yung nagkakaroon ng communication sa politiko at saka sa mga agencies. So basically, etong mga to, pag sila ang kumanta, mostly sa kanila may direct knowledge kung sinong politician ang contact nila, at yung politician na yun kasi sila rin naman yung nagsasabi doon sa agency lapitan mo si ganito, diyan kayo magpa-program, ganito ang usapan natin sa percentage, ulit na nasabi ko dati. Then from that, actually before NEP inaayos na rin yun so pag meron na yung NEP, alam na talaga kung yung mga projects na yung ibang projects sa NEP, meron ng taker. Then mismo sa agency na sila na nga rin ang gumagawa ng tawag dito ng winning and losing bids sa mga doon sa mga bill of materials nila. So at the day ng bidding, iniaabot na lang yung pricing envelope
doon sa mga winner, doon sa winning bid at saka sa mga losing at para sa mga losing bids. Oo. So accurate yung yung proseso na yon, yung yung sasalubungin. Yung 'di ba Diskaya yung mga Diskaya yung nagkwento noon? Accurate yun. Mga Diskaya nagkwento na ano yung tanong, lalaban ka ba o makikisama? Yun. Yung mga ganon. At kung lalaban ka, ang gagawin ng BACJA at saka technical working group, hahanap sila ng butas sa bid mo para ma-disqualify ka. Disqualify ka, oo. Yeah. Kahit tawag dito, sa napakaliit na item na technically okay naman, pwedeng palagpasin. In theory or in technical terms sa industry, gagawin nila, eto yung kon mo, disqualified kayo. Ang dami nila pwedeng gawin. Kaya nilang baliktarin, kaya nilang baluktutin, especially ng technical working group, kung gugustuhin nila. Kasi ang kon niyan, ang laging sinasabi niyan, lalo na ng mga DE, paglalapit ka sa kanila. Kunyari, gusto mong pumasok sa isang distrito to bid. Kailangan magpaabiso ka talaga. Tulad sabi ko, business namin sa Pinas is construction. Pag gusto namin pumasok sa isang distrito, isang LGO, kailangan namin lumapit sa district engineer or depende kung anong agency at saka sa mga politician doon na makikiabiso kami na pwede po ba kami sumali dito. Kasi kung hindi, kahit anong gawin mo, kahit gaano kaganda ang proposals mo, kahit gaano ka... Wala talagang laban, no? Walang laban. Lalo na may tinatawag silang ABC, di ba? Yung Approved Agency Estimates. Diba, yun yung sinasabi ng mga Diskaya, nung laban nung panahon ni PRRD, mas competitive yung bidding, so laban talaga. Yung sasabi niya. Kaya, ang tawag dito, di ba marami silang kita nung panahon ni PRRD, yung mga Diskaya? Yeah. Di ba sabi niya, parang nagkaroon sila ng mas mataas na kita? Kasi nga, nakakalaban kasi talaga sila ng bongga. Kumbaga parang, siguro mas less rigged yung mga bidding noon, ganyan. Ngayon kasi talaga mas systematic. Sila noon. Oo. Kasi nung time ni PRRD, dyan din yung medyo naging sobrang busy rin namin. Dyan din talagang umalagwa sila. And marami akong kabatchmates na nangongontrata na talagang namang during time ni PRRD, nagsimula sila, talagang nakabuelo sila. Kasi everywhere merong construction. And ang kon naman dyan, kasi more sa vertical, totoo naman yung sinabi nila sa budgeting na bloated talaga lahat ng budgets. Ever since nung fresh grad ako and before nung tawag dito parang nag-OJT ako sa parents ko pag bakasyon ko noon from university, nakikita namin tulad nung kasi during that time ang mga projects namin is more on classrooms. Ang natatapos namin ng isang classroom around 300,000 pero ang bids ng single classroom noon is about 500,000. So meron ng may bloated na amount na 200,000 na agad. Kaya totoo 'yun, pero kasi nga ang ang profit margin naman talaga ng contractor supposedly is around 15, 20%, 25% ng construction cost. Kasi nga yung 10% na kita ng contractor, hindi namin yan makikita within that full year na natapos yung project kasi may warranty period na 1 year. May 10% retention na nakukuha lang nila after nung warranty period. So, hindi rin po pwede na 10% lang ang kita ng contractor. Kung hindi, wala talaga silang kikitain. Wala silang pang-expand, wala silang pang cash flow sa kumpanya. Ayun, and yung sinasabi ni Remulla na yung facts is unique kaya pwedeng i-bend yung law. I don't think so kasi di ba may Napoles na issue? So, yung facts na sinasabi ni Remulla is all actually the same thing. It's the same kind of systematic syndicate sa gobyerno natin mula pa nung time ni Napoles and even way back. Lumaki ako sa construction industry. Nagsimula kami ng D license. Talagang yung maliliit lang na project up to hanggang umabot kami. Hindi kami kalakihan. We're a single A contractor. So hindi ganun kalaki ang kon namin. So kaya alam ko kung ano yung dumi ng kalakaran. Ultimo ako kasi yung pag meron na yung pondo para sa voucher mo, pupunta ka sa agency para magpapirma. Didiretso ka land bank.
parang i-deposit check mo. Right there and there. Kukunin mo na yung kailangan mo nang i-withdraw yung pera ng para sa politiko at ihatid. Ganon sila. No? That time, yung time noon nung nagsisimula nung nasa university ako, I could say that's around Arroyo's time. Then neto I think hindi ko lang sure pero I think it was Pinoy's time actually nag-start ang advance payment. Advance payment, ayan yung yung ibibigay na sa iyo yung cheque pagkatapos maghahatid ka na. Yeah, yung talaga magbibigay ka ng advance sa mga politiko bago alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit Pinoy's time nag-start? Kasi wala na yung PDAF at saka DAP noong time na yun. So they have to look for a different form of pork barrel. Kasi totoo yan. So doon na siya, na. Oo. Yeah. Sa mga maliliit na contractor, alam mo ginagawa nila noon, may grupo sila. Kailangan natin yung pupunuan nila 10 million, pupunuan nila yan, hati sila tag 2 million. Tapos pag nandiyan na yung project, hahatiin yan. Para tawag dito, para yung mga maliliit na contractor, kami na maliliit na contractor, makuha namin yung mga project. So, 5 kunyari kaming contractor na naghati-hati sa 10 million. So, ibig sabihin, tag 2 million kami. Then, kung sabihin na natin, 50 million yung worth ng project, 100 million para round figure. So, 10 million kayo ihahati nila yung program into 10 million each para lahat kayo meron. Ganun ang nangyayari dyan. Then, yung remaining balance mo, kada progress mo, alam nila yan. Nakatimbre agad doon sa politiko yan. Kaya pag oras na cash mo na yan, pag within that day hindi ka nag-remit sa kanila, may mga magme-message na sa'yo. Pa-follow up na. Yung sinasabi ng mga diskaya, yung sinabi nyo, pag di namin na ibigay, ang tatawag na sa amin, yung tao na ni congressman, yung mga ganon. Yeah. Yung sinasabi niya kanina. Oo. Hindi kami kakausapin ni Kong. May mga bagman talaga sila. Which is, yung isang na experience ko before, ang bagman is kamag-anak nung politician. Na siya yung babae siya, na siya yung lumalapit sa amin, nakikipag-dinner, lunch dinner, yun, lumalabas kami. And nakikita ko yun. Growing up, kumbaga, alam mo masasabi ko, it sucks, pero wala tayong magagawa. Pag hindi ka sumabay sa sayaw, wala ka. Kumbaga, wala kang kahihinatnan. Kung magsimula ka mangontrata ngayon, baka next month wala ka na sa sirkulasyon. So, isipin nyo na lang kung sa maliit na mga kumpanya, ganyan na, how much more sa mga AAA, quadruple A. Oo. Mas ano sila doon, syempre. Oh, yeah. Iba talaga yun. And kasi, sa totoo lang, tulad nga ng sinasabi ni Sas before, tip of the iceberg lang ang Diskaya eh. And yung kung tutuusin, yung pera, kahit sinong contractor, they're all tip of the iceberg. Kasi yung pera na binabayad sa kanila ng gobyerno is legally obtained naman nila. Gawa ng nanalo sila ng kontrata. Ang dapat habulin ng gobyerno is yung mga yung mga government officials, yung sa DP, yung mga tao sa DP, at saka mga politician, kasi sila yung kumukuha ng pera para din sa project. So, kung tutuusin, sabihin natin, tanggalin mo lahat ng corruption. Panigurado naman ako, yung mga contractor na yan, is susunod dyan sa specification dahil magiging mahigpit ang mga line agencies. And masusunod lahat kung ano yung mga nasa drawing. Dahil matatalinong engineers yung mga yan. Panigurado ako. Yung kasi yung mga sinasabi ng mga Diskaya, di ba contractor sila, yung sinasabi nila, pretty much accurate. Oo. Accurate siya. Okay. Siguro kaya talaga sila irritated sa mga Diskaya, no? Kaya naaano sila. Kasi todo-todo sa pagsasabi ng totoo yung mga Diskaya, no? So, in fairness sa kanila, alam kasi nila na their back is on the wall, na walang sasalo sa kanila. So might as well, magsabi na lang sila ng totoo para makuha nila yung simpatsya ng tao. No? Totoo. Kasi most of the contractors naman, hindi naman sila politiko eh. Mga businessman lang naman talaga yan. Oo. So walang value na magsinungaling, 'di ba? Walang ano. Yeah, walang value. Tulad kami. Negosyo ka lang eh. Wala naman kaming sa amin, tulad sa amin, wala kaming kamag-anak na politician.
Pero kailangan naming manuyo ng politiko para makakuha kami ng project. So pag hindi mo gagawin 'yan, wala kang makukuha kahit anong gawin mo, kahit gaano ka pa kagaling. Kasi papalusutan ka nila. Kunyari sobrang, lalo na pag hindi mo alam yung agency estimates, which is sa law nung during my time, ewan ko kung may nabago na siya, yung approved agency estimate, pwede ka lang tumaas ng 20% ng approved agency estimate at pwede ka lang bumaba ng 10% ng agency estimate. Pag wala ka doon sa window na yon, unresponsive bid ka na rin. Paano mo kung hindi mo alam yung talaga yung agency estimate, then bloated yan, malamang hindi mo mai-hit yung mga margins na yun. So wala rin, hindi ka rin mananalo ng bid kahit sobrang baba mo. Hindi naman kasi sa Pilipinas kasi hindi naman lowest bid eh. Ang natin is responsive bid, may point system yan. And DQ ka, depende sa mga tawag dito, sa mga documentations na sinasubmit mo. Which is alam ng lahat ng contractor na ganyan ang laro. Kaya nga tawag dito, kung hindi mo kilala yung mga nasa loob, malabo kang manalo. Ayun. Sana maglakas loob yung mga contractors na na mag-rally behind. Lalo na kung nagsasabi siya ng totoo. Kasi yung nangyayari sa Diskaya, it can happen to anyone. So ngayon, pwedeng sila yung malagay sa ganung sitwasyon in the future. O sila yung mga sisisihin sa mga ganyan. So, ewan ko, di ko alam if it's too much to ask dun sa mga contractors. Pero sana sana kumbaga parang maka-create kayo ng way on how you can parang nagsasabi nga ng totoo yan, ganyan. Yung isang viewer ko, nanonood siya nung hearing, tapos sabi niya, Miss Joey, yung mga sinasabi ni Diskaya dito, ito rin yung sinasabi ng mga contractor mo sa live. Ganyan yung mga contractor na nagigas sa live mo, ito rin yun, ganyan. Sabi niya. Ayun, so anyway, ayun. Contractor, meron ka pang gustong i-share? I think yan lang muna. Yan lang muna for today. Ay. Sige. Oo. At magbukas na lang rin ulit tayo ng tindahan bukas. Meron man gusto umakyat dito pero awat na po tayo kasi magli5 oras na po akong naka-live. Ayan, at mag-aalas 4 na. So pupunta na tayo kay JL. Thank you very much contractor ha. Maraming salamat. Thank you din. Okay. Thank you. Ayan. Hello JL. Hello, Miss Joey. Can you hear me? Yes, very clear ka. Ayun, well, ang gusto ko lang i-share is marami pa naman botante ang DDS. So, gusto ko lang i-share na yung sistema ngayon is so broken. Yung presidential system natin is so very centralized na it's a double-edged sword. As shown by the PRRD admin and now BBM admin. Kay PRRD, dahil nga strong-willed siya at maganda ang pamamahala niya, nakita natin na maganda yung kinalabasan, mataas ang rating niya, and all that stuff. Pero at the same time, pagka meron tayong naihalal na kabaliktaran, it can also be detrimental to us. Yung pagbe-bending ng law, kagaya ng sinabi ng isang mambabatas na sinang-ayunan ng DOJ Secretary na sanay sa bending of laws, kaya niyang gawin. So, ang gusto ko talagang i-advocate sa lahat is we need to change the system. We have to admit that the system is broken. Kasi we have to admit yung mga nangyayari ngayon, yung mga revelations na mga corruption, nangyari na to even before. Since 1987 Constitution, since nagawa yan, uulit lang yan. Kasi nga, yung system parang inaalaw niyang mangyari to. Parang pag yung bacteria is inalaw mong mag-grow sa ganung environment, mangyayari yon. So, ano ba? Ayan, nakamute ka. Na-mute ka, JL. Hello, JL? Ayun. Ayan, na-mute. Ayun. So, anyway, asa na ba ako? So, yun. Uulit nga lang siya. So, kasi
naging parang swerte na lang tayo na umabot tayo na kumbaga nakaboto tayo ng kay PRRD na ang problema kasi yung system change talaga. I really feel that a system change champion must be born. Ganon. So, kailangan talaga meron kang champion who's going to lobby about it in the Senate, in the Congress. Siyempre, mas marami, mas maganda. Ganon. In order for that to really happen. Kasi tingin ko, mas mabilis yun kung ganon. Yung, magkakaroon ng mga politiko na yun talaga yung mission nila sa buhay. Ganon. Otherwise, ayun nga, get the majority to truly believe that the system change must be done urgently. Ganon. So, yes, actually, yun nga yung hinahope ko. System change do not arise through voting. Never happened in history. I agree. So kaya nga gano'n ang ako nga sabi ko nga, di ba, isang institusyon lang sa Pilipinas ang maaaring makagawa niyan. Mm-hmm. Like, actually, yun nga yung hinahope ko. Hindi ayaw naman nilang gawin. So stuck ka sa ano? Actually, yun nga yung hinahope ko nung September 21 rally. Halimbawa, parang tawag dito, daydreaming lang. Kung halimbawa si Sara yung biglang umupo, tapos sasabihin ni Sara, I'm just gonna be here to oversee a change in government na ang magiging most powerful is yung tao. Yun nga, yung federal parliamentary or whatever form of pero government. malabo, hindi part ng agenda ni Inday yan eh. Hindi, yun at least ngayon, hindi part ng agenda ni Inday. Well, sana yun yung mabigyan niya ng ano. Kasi ako kasi ang hirap kasi pagka umaasa na lang tayo lagi na merong Duterte or merong PRRD na dadating, 'di ba? Ako binoto ko naman si PRRD na yun yung hope ko. Parang long shot din nung time na yon nung kay Pinoy papunta kay PRRD, pero I'm glad na it worked out well. Pero what's our guarantee na laging merong ganun? Parang once in a lifetime yung merong ganun eh. Halimbawa, sabihin natin si Sara, hindi ko rin alam kung anong nasa isip ni Sara. Paano kung puro vengeance din siya? Although I hope na itutuloy niya yung kay PRRD, pero hindi ko naman alam kung ganun din siya mag-isip sa tatay niya. Paano kung para siyang, kasi naloko na rin ako ni BBM eh, di ba? Ang mahirap kasi kapag personality-based lang tayo, so we really have to change the system. So I'm hoping na yung platform natin ngayon, maging daan na imulat natin isa-isa yung bawat Pilipino na dapat hindi tayo mag-focus. Kasi paano pag wala ng Dutertes or PRRDs? Well, it's not gonna happen. It's not gonna happen in your lifetime. You just have to accept that. It's not gonna happen. That's the most realistic situation. So, ako talaga, I think Philippines, it will come. I know, it's a long shot. It's a long shot, Sas. But, ako, yun lang yung contribution ko. Yung ito, sumali sa inyo. I-share yung thought ko. Baka sakaling mag-ripple effect, makapag-isip yung iba na dapat nga, oo nga, hindi dapat sa personality, dapat yung system ang baguhin, yung system ang mag-force sa mga politiko natin na to do well, otherwise, they will be kicked out. Pero yun na nga, no, JL, the system doesn't build itself. It has to be built. Okay. Kaya pero kaso lang, paano siya magagawa kung walang magsisimula? Ayun na nga ang sinasabi ko. Wala. First, it's through evolution. Kailangan ng if you don't willing to die for system change, it's not gonna happen. I understand. Kaya nga yung mga tao, di ba, na system change. Look, Indonesia, willing yung mga taong to give them all. Ang issue lang naman nila doon, nataasan ng sweldo yung nataasan ng sweldo yung mga members ng parliament. Yung Nepal, ang nag-trigger lang nun dahil binan yung Facebook. So parang tumodo na yung So they're willing to die for what they believe in. Kaya nga, as laudable as these ideals are, they require actually blood. People would have to sacrifice
sacrifice for that. And ang nangyayari kasi, like for example, yung FedFAR. Yeah, it's a good idea. I'm solved with it. But the thing is, who will bell the cat? You know? Actually, I'm as hopeless as you are stating you to be right now. I'm not Pero hopeless. I'm not hopeless. I'm just yeah, saying that it's not going to happen in your lifetime. It's not going to yeah, happen yeah. in our life. Ayun, That's a yun. different. I'm not I saying mean, it's not going. I'm not saying that ah, it's not going to happen. I'm just saying that it is going to happen, but it's not going to happen in our lifetime. yeah, I'm I believe. accepting the fact na napaka-minimal lang chance na mangyari yun ngayon. Pero at least, parang naisip ko na lang na since meron naman na tong platform ni Joey or kaya nga sumasali rin ako any Yeah. platform or kahit nga mga kakamping sinasalihan ko na mga debate. Hindi na ako nakikipag-debate sa kanila about who will tawag dito, mamumuno. Ang pinopoint ko na lang, yung system change. Kasi kailangan natin ng system na magfo-force sa mga politician na to do well. Kasi ang nangyayari, kabaliktaran. Pag pumasok ka, dapat maging corrupt ka. Otherwise, hindi ka magtatagal. Well, lahat naman ganyan ang nangyayari, no? Because it is actually a very rotten it's a very rotten situation. It's not gonna happen. Kaya nga kay PRD, we all hopes kay PRD. So what happened? It went back with the vengeance. Yung na-pacify na corruption nun, it went back with the vengeance. Like, kakaibang vengeance ito. Talagang gutom na gutom yung mga ano. If you're not will, if the people who could do it are not willing to line all these people in Luneta and Jose Rizal Dam, not gonna happen. So, yeah. Ako talaga, the Philippines is going down the drain, slow, painful disintegration. I don't think that the future of the Philippines is going to be a unitary country. It's not gonna work. Actually, that's what yan. In the future, it will disintegrate. I can see in the future that Mindanao at some point will. Bahala na kayo dyan. Kasi it's irresolvable as one country. Like, mag-aano lang yan, lalo na, can you imagine the Luzon is too much. Pero it's going to be, there's going to be a divorce, you know. It happened in other. It happened before. It happened in other countries before, like Yugoslavia, disintegrated. So don't think that the Philippines as it is will exist. Kung may mangyayari system change, it's not going to be like it's not limited to ano. Happy. It's not just limited to that. Kaya nga ang pinaka nakikita ko talagang future niyan. Bahala na kayo diyan sa Luzon. Bahala na kayo. Bahala na kayo diyan. And that's actually what pains me, Sas. Kaya nga it doesn't pain me. It's just the natural course of things. The unity of the Philippines is artificial. It was imposed on you. So it's like Well, so I don't know. It's not gonna happen. Enjoy it as it lasts, but it's not gonna last because it's like a internal contradiction. Like for example, yung tactical alliance ni Pink at ni BBM, they're enjoying it until it lasts, but it will break because it has so much internal contradiction. Like Mindanao, they always believe that, you know, that they deserve to be a country, and they all have a reason to believe that, and that feeling is not gone. So ibig sabihin, if that time comes na magkaroon ng Mindanao, so halimbawa kami mga taga Luzon, we could just vote with our feet. Lipat kami kung saan namin gusto. Kung i-open nila yung ano kung i-open nila for migration. Kung i-open nila for migration, pero ano yan, parang, kaya nga, di ba, ang compromise nila yung BARM, and BARM is not doing well, kasi nga, pinapakialaman. Oo, kino-control pa rin. So, you know, it has not died down. It will, it will just move on. I think there will come a time that Mindanao will just move on. Kasi, hindi nila kaya to
Like for example, whatever is going on in Luzon affects the country, at kung may gustong gawin, may gustong baguhin yung Pilipinas, it will just be Luzon that is going to decide. Yung US nga, di ba? Texas, secession of Texas has always been hanging in the horizon. And it might happen, maybe not in our lifetime, it might happen in the future, di ba? So, the Philippines is so different. So, hindi lang, the solution might not be, maybe the solution is really not just federalism, but let's just focus on our own problems. I see. Pero do you see the contrast from when PRRD was president and from now na meron tayong weak leader na ganyan, na bright na yung future ng Mindanao nung kay PRRD, tapos kaya yun yung inaano ko talaga, yung system of government natin is really a double-edged sword na pero kasi sa part yun ng part yun ng self-determination nung body 'di ba? Kung kunwari kailan ba magse-self-determine yung entire nation na sige mag-system change tayo, ganon. Ngayon kung kunwari 'di ba, kunwari Mindanao parang I'm done with this bullshit, tapos sabi niya alis na siya. And mag-self-determine sila na ganun na yung gusto nilang gawin. Ano gagawin natin, 'di ba? Sila talaga ang may coherent na systems change. Ang mga taga Mindanao. Meron silang coherent, and they actually can achieve it if they want to achieve it. Kaya ang Luzon lang naman may problema. Ano talaga siya? Karimari-marin yung situation. Can you imagine? Yung Metro Manila nga hindi mapaganda. But actually, yung mga elitista lang naman talaga ang laging ang gumagawa ng problema, yung mga elitista ng Luzon. But ang problem, we cannot control the elitista of Luzon. Diba? Kaya nga, bahala yung problema ng Luzon. Alam mo, yung ano niyan, kasi nga, kayo parang, it will just, it will just keep on bubbling up. Ako feeling ko pinaka magpapabilis yung pag natuloy yung gera ng gusto ng Amerika. Yung sa Taiwan. Kasi Luzon yung mga apekto. That's perfect opportunity. And PRRD was actually the public enemy number 1 of the elitist ng Luzon. Kaya ganito yung natatanggap niya na treatment. BBM, lahat ng elitistang kasama niya. Sinagasaan kasi lahat talaga ni PRRD. Pero well, yun. Yun. So, ayun lang. Anyway, thank you, Joey, Sas. Ayun lang. Thank you. Thank you, JL. Maraming salamat. Hello, Bengables to Bendables. Isara mo na ang tindahan para tayo makatulog na. Hello, Miss Joey, Miss Sas. Ay, tagal ko kumapit. Ang dami ng points ko sana. Pero, Miss Joey, medyo inantok na kayo. Gawin ko na lang 2 points ha. Yung last, pinaka-importante, Miss Joey at Sas. Pero unahin ko muna to. Yung una, nanonood din kasi ako sa, ano bang tawag nito, dun sa hearing. Kita ko na yung tsura ni Boying Gustong magpapogi. Pero alam mo yun, napaka ano talaga din ng, alam mo, ako kasi, yung sobrang hopeless na sa mga pinagagawa ng government ba. Alam ko kahit anong gagawin nila just to remove Sara. Pero sabi nga ni Sara, dasal. Alam mo yun, siguro ang intention nila kahapon, yung nga mapapogi, ialay ang ulo ni Zaldico, pero napahiya sila dun sa ginawa ni Senator Marcoleta. Mas tumatak sa tao yung ganto ba yung DOJ natin? Ganto ba? Ganto ba yung DOJ? Yun yung tumatak, hindi na tumatak na. Actually, maganda na yung, sabi natin, kung totoo man, ano man yung statement ni Alcantara, pero wala yun Parang hindi yun yung kinagat ng tao. Ang kinagat ng tao, nakita nila, tignan mo tong DOJ. They can bend the law. They can bend the law. So, sobrang galing din ni Marcoleta na talaga. Hindi sayang ang boto ko sa kanya. And, yun nga, ang nakita ko lang talaga dito sa sitwasyon natin, especially sa DDS, talagang mag-antay. Tulad ni Tatay Digong, I know yung sabi nga niya, in his time, darating talaga yung time ng reckoning. Kahit gano'ng kahirap, darating talaga yung time. Tignan mo, kahapon sila nagkamali on their own.
Hindi naman inano yun eh. Ang nakita kong gustong gawin nila Boying is, ito, ilalaglag namin. Pero napahiya sila dun sa ginawa ni, kumbaga, sa tanong ni Marcoleta. So, yun yung isang point ko, Miss Joey. Ang last point ko, pang pagsasara ko, ito ay isang panawagan, Miss Joey. At andyan naman si Sasper. Ito ay isang panawagan ko kay Honorable Zaldico. Makinig po kayo. Sir, nilaglag na kayo ng lahat. Wala na kayong kakampi. Kung ako sa inyo, pumasok kayo sa live ni Miss Joey and Sasper. Ibulgar na ninyo lahat ng nalalaman nyo, sir. Kasi we believe, hindi naman ikaw ang highest dyan. Hindi naman ikaw lang ang may pakana dyan. Kaya wala ka naman sabihan, media, hindi ka nila anuhin. Kasi control yan ng tropa mo dati. Dati mong tropa na yun, nilaglag ka na. May speaker. Si Zaldico, ano na yan, nakapagligpit na yan. Naabisuhan na yan na siya talaga ang ilalaglag. So, ako feeling ko, ano na yan, na naligpit na ni Zaldico lahat ng yaman, ano na, parang, yeah, Miss Joey, pero compare na yan si Zaldico ni Tambi at saka ni BBM na parang, Dre, take one for the team. Ganyan. Yeah, pero Miss Joey, sa mga kamag-anak niya, sa mga anak niya, diba? Yun lang din yan. Kung ako sa inyo, kausapin nyo siya, papayag ba kayo na siya lang? Diba? Kaya yung akin lang, Miss Joey, kasi ngayon siya lang eh. Pero alam naman natin, obvious naman yan. Pero ang akin, offer ko sa kanya, tignan mo, Zaldico, 5 hours ka pwede magsalita dito. Magikinig yung tao sa'yo. Andyan si Miss Joey, pwedeng open lang yan. Pwede ka pumunta ng stream live sa YouTube, Facebook. Kung wala ka nang makapitan, dito ka pumunta, magsalita ka dito. Yun lang akin, kasi Miss Joey, nakikita ko na eh. Yung media. Ang tawag dito, ano na yan, si Zaldico is the end of the line. Yeah. Kumbaga parang, ano na yan, maraming most guilty. Si Zaldico yung isa sa most guilty. Of course, yung ginawa ni Zaldico, hindi naman siya magtatagumpay kung di in-approve ni BBM yung mga insertions niya, ganyan-ganyan, at saka ni House Speaker, ganyan-ganyan. So, actually, yung tatlo na yan, si Zaldico, si BBM, at saka si Martin Romualdez, yung tatlo na yan, most guilty ang mga yan. So, dulo na yan, endgame na yan silang tatlo. Although, tingin ko, kumbaga, parang na-brief na rin yan si Zaldico na, Dre, ikaw na ang ikaw ang alay, take one for the team. So, since dami mo naman ng pera, ikaw yung bababuyin namin dito, pero, makikip mo naman yung mga nanakaw mo, ganyan. Makikip mo naman yung mga mo, so, 'di ba? Pili ka na lang, ganyan. Sana, ganun Miss Joey. Sa dami ba naman ng OFW, pag nakita siya, kawawa siya. Sana. Pero ang akin lang, Miss Joey, andyan yung link, Zaldico. I-click mo lang yan, pasok ka dito. Walang problema. Makikinig kami sa'yo kung gusto mo magsalita. So, yun lang ako, Miss Joey. Thank you sa, thank you sa lahat-lahat. Okay, thank you very much. Maraming salamat. At maraming salamat sa pagkapit, Bengables. In fairness, ikaw ang pinakamatibay sa pagkapit. Wala naman akong magawa Miss Joey, off naman. Kaya nakikinig lang. So, kayo ang pinakamagandang kumbaga, music ba? Sorry. Kayo yung music ko, alam mo, 5 oras ako nakikinig. Oo. To be honest, nagpalit na ako ng dalawa na yung headset ko, naubos na yung isang battery ng isa. Kaya salpak na tong isa. So, ganun, Honorable Zaldico, ganun katindi ang listeners dito. Kaya kung ako sa'yo, dito ka nang pumunta, live. So, ulit thank you, Miss Joey. Maming ka dito ba? Thank you, Miss Joey. Thank you. Ingat-ingat parate, Bengables. Ayan. Sas maganda na mag-last words ka na. Well, all I can say is, abangan natin yung mga susunod na kabanata. I really think they will implode. Nung nakita naman natin kanina na nag-aaway-away na yung akbayan at anakbayan. Kasi nga magkakaroon ng internal contradiction of what is really their goal. They don't know their goal anymore. They don't know their goal anymore. Diba? So, hello, i-recommend mo ba naman Vice Ganda for President? Wala, papunta na kayo sa basurahan na, Ang kasi niya, parang desperate ni pitch ni Love Diaz yun na which is unhinged rin. Kasi parang ina-assume mo na si Vice Ganda popular at iboboto siya ng mga tao just because he's popular. 'Di ba? Parang rin to si Love Diaz, bastos rin siya sa public na parang
Hindi naman porket sikat si Vice, wala na yung artista magic pagdating dun sa eleksyon. Bihirang-bihira na yung mga artistang lumuslusot just because they are popular. Ganon, hindi na yun ganon, hindi na siya yung parang sikat na sikat si Vice and therefore makakuha siya ng national vote at mananalo as president. Diyos ko. Doon base yung premise ni Love Diaz na patakbuhin si Vice, popular, pagkatapos ang vice president niya is someone from the pink side, si Mama Lenny or whoever, ganyan-ganyan. Pagkatapos magre-resign daw si Vice Ganda. So, the real capable leader daw will take over, ganon. So, parang ang suggestion niya is he wanted to cheat the system. Ganon. He wanted to cheat the system. Ang problema, you cannot cheat the Duterte voters. You cannot cheat the Duterte voters. Alam mo, lalo lang, kasi their problem right now is how to handle their own followers. The Duterte supporters are not your problem. Your problem right now is your own followers. Hindi kami. Kasi yung mga followers nyo, nakita yung mga ginagawa ninyo. You are answerable to your followers. Diba? After all the bullshit that you have done over the weekend. My God. Diba? Paano mo ipapaliwanag yan? So, good luck na lang. Thank you so much. Thank you, Sas. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat at magpapasalamat ako kay AA Ron sa pagpapamember, kay Sunny Porca sa super sticker, Kuya Gado USA, nagpapa-shoutout from LA, California, USA. Imba for being a member of our YouTube, Kael. Gail Aguila na nagpa-member din. Maraming salamat. One Punch Jam, amend the law, hindi bend the law, Bobong Erich. Grabe talaga yung high blood na binigay ni Erich sa ni Erich sa bayan ng Pilipino. Teka, babasahin ko yung teka, wag ka wala muna umalis. Babasahin ko yung ni Dare, yung reaction ng Justice. Nakakaya ang statement ni Tulfo, Franz Lido, maraming salamat. Jo Malin, 6 Feet Gamer, Arlene Pacaldo, Joanna Divigi Nagracia, Fiel, kaya ayaw nila kay Diskaya kasi nationwide yun, maraming alam. True. And Nay Yang, ayan. Ito yung nakakaloka. Teka. Ayan, si Justice Tijam. Sabi ni Justice Tijam, Senator Tulfo might be suggesting a revolutionary government where Congress needs to be abolished. That outrageous declaration was never taught in schools. It is not sanctioned by international law. Not even the Bible or religious text, to my recollection, permits it. To my not even Bible or religious text, to my recollection, permits it unless the law itself is intrinsically illegal or immoral. He is suggesting a long, extensive congressional or legislative break or recess. To please the people, you have to bend the law. Is this AKAP mentality? My personal observation. Senator Tulfo did not read and understand the contents of his oath of office before swearing and signing it. In the Philippines, a senator who violates their oath of office can face penalties, including removal from office and disqualification from holding any public office through impeachment process, which requires a two-thirds vote of all senators after conviction. They can also be subject to criminal prosecution for specific offenses, such as perjury, which carries imprisonment, fines, and perpetual disqualification from office. Other possible repercussion includes disciplinary action by the Senate and potentially crime or civil liability in court after impeachment. Senator Tulfo, may I respectfully suggest that you apologize and retract the deplorable statement you made for the good of the Senate. Unfortunately, you have Tito Soto as the Senate President. Sino yung nagsalita? Tijam, Supreme Court Justice Tijam. Retired Supreme Court Justice. Senior Senator did not read and understand the contents of his oath of office before swearing and signing it. In the Philippines, violates their oath of office contains penalties, including removal from office from holding which requires a two-thirds vote after conviction. They can also have the criminal prosecution. He's suggesting a long, extensive congressional or legislative break or recess to please the people. You have to bend the law. Is this AKAP mentality? My personal. Well,
kakaiba yung the people are higher than the law. So parang, you know what, this is the first time that I ever heard that the people are higher than the law. Magkaiba kasi yung sovereignty emanates from the people. Yes, that you have to bend the law in order to please the people. Actually, yung sinasabi mong the people are higher than the law, yun yung sovereignty belongs to them. Pero you cannot bend the law in order to please them. Actually, they're going to break your institutions, the people, if they so wish. That is the right to revolution. Because because sovereignty emanates from them. Pero hindi yun ang ibig sabihin nun is you will bend the law in order to please them. Magkaiba yun. Kasi sino yung them? Sino yung them? Sino yung them? Sinong people to? Yung mga nagrally sa EDSA, it's 30,000 lang yan. 30,000 lang yan. It's not the people. They are a group of people, but it is not the people that is referred to in the Constitution. So, in every revolutionary moment, that is a moment na hindi sila naging above the law. They are actually taking back their own power in order to create new order with new constitution, with new law. Pero hindi ibig sabihin nun, a politician can bend the law in order to please whoever. Walang ganun. Parang, saan to nakuha itong mga Tapos si Boying Remulla naman, nag-yes. Sinigundahan ni Boying Remulla. At ito nag-a-apply na maging ombudsman. Katakot. Totoo. Scary talaga. Diyos ko. Ito ang nag-shape ng future ng bansa natin. Putang ina. Yung pa kasi magrevolusyon ng mga Pilipino eh. Well, we deserve what we tolerate. Ayun. We deserve what we tolerate. Siya, magandang gabi sa inyong lahat. Kita-kita tayo next time. At shout out sa Team Replay mamaya. Enjoy kayo pagka pinapanood nyo na ang live later. And see you next time. Bye!